Si Draymond Green na injured sa isang pickup game sa Chase Center at sa report mawawala si Green ng 4 to 6 weeks para magpagaling. Base din kay Draymond, nakalusot pa siya noon at hindi malalang injury ang nakuha niya. Posible kasing hindi umabot si Draymond sa opening week or kaya dumating siya sa first week na ng November base sa timeline na ibinigay. A-attend din ng media day itong si Draymond kapag nagbukas na ang training camp. Doon talaga malalaman ang full status niya. Ang unang game nila sa regular season versus Suns, star-studded pa yon. Positive side nga lang noon nung na-injured si Draymond, nakakakita kasi ng player na naisasama sa rotation itong Golden State. Tulad dati nung na-injured pa si Clay, noong 2020 ay na-injured din si Steph, nag-improve naman si Jordan Poole. Last season naman merong mga players ang hindi nakalaro dito sa Golden State dahil sa back-to-back at dahil na rin sa personal issue. Pero nakakita naman sila ng inilagay nila sa rotation, si Anthony Lamb at si Ty Jerome, na halos aabuti na yung limit nila para sa two-way contract na player. So aabangan na lang yon kung sino. Si Drew Holiday naman, habang papalapit na yung training camp, ang report ngayon Celtics yung front runner na makuha siya via trade. So hindi ko lang alam kung paano nila gagawin yon. Dati kasi si Brogdon ang gustong ipamigay ng Celtics. Nasa $22 million pa si Brogdon, $34 million si Holiday. So kailangan na lang magsama ng isang player pa para maabot yun. Base sa report, andyan pa ang Knicks, Indiana, Miami, Sixers, Lakers at yung Bulls. Yung Golden State hindi ko nasasama dahil din sa issue dito kay Clay sa kontrata. Pwede nilang gawin doon trade and extension tulad ng ginawa din kay Porzingis. Tulad din ang sinabi ni Perkins nung unang nilabas ang report na yan, depende yan sa status ni Jaylen Brown. Next season pa kasi magte-take effect yung malaking kontrata niya. May extension pa si Porzingis. Si Tatum pipirma din ng extension. Apektado ng bagong CBA yung mga players at yung lineup ngayon. Ayon sa report ni Ian Begley, ang gusto ni Holiday na mapuntahan na team yung contender at makakapagbigay ng contract extension. Kung Celtics ang team na yon, kailangan nilang bitawan din si Derek White kasama si Brogdon. Kung 1-year rental ang gagawin ng Celtics dito kay Holiday at next season sabihin natin magpababa siya ng kontrata para sa extension, doon makakalusot ang Boston. Kung meron mang team na bagay na puntahan itong si Holiday na mabibigyan siya ng hinihiling niyang contract extension at yung pagiging contender naman kaya, ito yung Bulls since wala sa kanila si Lonzo at expiring contract na rin. Kailangan ng Bulls ng point guard. Dati nung dumating dun si Lonzo, maganda talaga yung nilaro nila. Kaso nung nagka-injury, hindi sila makapag-perform lalo na papasok ng playoffs. Dito papasok naman si Holiday na pwede siya mabigyan din ng hinihiling niyang contract extension. Okay naman ang lineup ng Bulls. Merong Lavin, DeRozan, Vucevic, point guard lang talaga yung problema. Ang sinabi ng Portland, magi-stick sila sa mga batang players. Kung ikukumpara mo naman sa ibang team, hindi maapektuhan yung core nila na pwedeng ibigay ng Bulls na package kasama si Kobe White, Patrick Williams at itong si Adebayo kapalit ni Holiday. Sa isang practice naman, napahanga ni Luka si Kyrie. Yung crossover ni Luka, real time to. Nasa clip pa, parang mabagal pero hindi makasunod yung isa sa mga coach nila. Yung isa pang clip, yung crossover ni Luka sa isang coach din. Sa report kasi si Byron Russell yun, yung nagbantay dati kay MJ sa last shot niya sa Bulls. Sabi naman sa comment section, offensive foul dahil may tulak. So ang Dallas din, sila yung may unang preseason game sa Abu Dhabi kalaban ng Minnesota, October 6, Friday 12 AM ng umaga. Susundan nyo na October 8, Minnesota ulit ang kalaban at may game din ng Golden State versus Lakers. So hindi ko sure kung Abu Dhabi din yung game na yon, pero 8:30 AM. Last season, si Kyrie at si Luka yung mga leader sa points per quarter. Hindi nila na-materialize na maayos yun. Si Kyrie kasi sa first, si Luka sa fourth. Ang problema nila pa, defense. Si Luka ang isa sa mahirap bantayan sa NBA dahil sa malaking point guard. Si Kyrie, shot creator. Sinabi rin niyang siya ang may best handle sa NBA ngayon. Pareho ding dominant ball handler si Luka at si Kyrie. Pati attempts, mataas silang dalawa. Sa preseason, dun makikita kung mababago yun.